Hi guys! Ngayon, may panibago na naman akong i-feature sa inyo na hiking spot dito sa Culuan, Macau. Pero, ito yung tanong. Matutuwa ka ba kung unang lapag mo lang is ito na yung makikita mong warning? Ibig sabihin lang nito, merong pit viper na nakatira sa mga bulubundukin nito. At first, parang natakot ako kasi ako lang mag-isa. And nagdalawang isip talaga ako kung itutuloy ko ba ito or hindi. Kasi baka ito na yung divine intervention or sign. Pero dahil matapang nga tayo, hindi naman nangangagat yung ahas pag hindi sila at risk. So pinagpatuloy ko na ang trekking at ipakilala ko sa inyo itong tinatawag nilang The Ancient Path. Hindi ko rin alam kung bakit ito tinawag na Ancient Path at malalaman nyo mamaya dahil isi-share ko din sa inyo yung kwento nito. So nag-umpisa ako around, time check is brought to you by, sinet ko muna yung smartwatch ko kasi for my wellness din also. Dumaan ako sa prison, pangalawang prison, may dalawang prison nito at tingnan nyo naman, even si Michael Scofield hindi makakatakas dito sa prison na ito dahil napakahigpit. So hayaan nyo akong tapusin yung kwento na ito. Actually mahaba to pero hahatiin ko to sa tatlo kasi pumunta ako dito around 3 PM, nakabalik ako around 7 PM na ng gabi. So inikot ko yung buong Culuan at isa-isahin ko yung Ancient Path, yung highest peak ng Culuan, dinaanan ko rin para isang bagsak na lang hahatiin ko sa 3 or 4 na video. So heto na nga ako. Kaya pala siya tinawag na Ancient Path kasi noong sinaunang panahon, ito yung dinadaanan ng mga tao nung wala pang mga sasakyan dahil itong path na ito ay nag-uugnay sa Culuan at Haksa. Wala pang mga sasakyan noon, wala pang modernisasyon, meron na itong path na dinadaanan ng mga tao noon. At ang kagandahan pa nito, meron itong spring na nagmumula sa tipak ng bato. Ito yung drinking source ng mga tao na dumadaan dito. Wala naman sinasabi sa article na nakagagamot yung tubig na ito, pero ang sinasabi dito, nagiging basin yung bato dahil sa pag-igib nila ng tubig dahil sa water erosion. So ito yung mga pinagbabawal kapag gusto mong mag-trek sa bundok. Dapat malaman nyo din yan para hindi nyo ma-violate ang nature at ang policy dito sa Macau. Bawal yung biking, bawal yung fire, bawal mamitas, bawal yung vandalism, bawal magpalabas ng mga aso, bawal mag-camping, ang daming bawal. Pero okay din naman kasi para for good naman sa mga hikers. So pagpatuloy natin yung kwento. Ito yung sinasabi kong basin na bato na nanggaling yung drinking water source nila. Pero hindi ko na yan pinuntahan kasi dun pa yan banda. Ni-research ko lang yung kwento niya. At yun yung nalaman ko kaya shinare ko to sa inyo. 1960 pa itong Ancient Path na tinatawag nila. At may pagkakataon talaga na nawala yung path na ito dahil sa modernisasyon, globalisasyon or makabagong teknolohiya, nagkaroon ng kalsada hanggang sa ni-revitalize nila ulit itong path na sinasabi nila. At ngayon, nagiging hiking trail na siya ngayon. Yung dinaanan ko parang nasa probinsya lang pero nasa Macau ka nito sa likod ng prison facility nila. Hindi pa ako nangalahati, nagpapahinga na. This around 3 in the afternoon and mag-iiba talaga yung stamina mo kapag you're reaching at your 40s na. Kaya pinaghandaan ko yung hike nito at may baon na akong Pocari Sweat. At habang nagpapahinga ako, pinagmamasdan ko yung tanawin, yung elevation at kabundukan at ang mga huni ng ibon. Masasabi kong I was blessed. Hanggang sa umabot ako dito sa dulo kung saan mamimili ako saan ako pupunta dahil maraming intersection. Meron na akong 6 na option na pwede kong puntahan. At kapag nandito ka sa ganitong sitwasyon, kung papipiliin ka, much better mag-toss coin ka na lang. At kung hindi pabor sa'yo yung result ng toss coin mo, habang tinutos mo pa yung coin sa ere, kung ano yung naisip mong puntahan, yun ang pupuntahan mo. So nakapag-decide ako na piliin ko yung highest peak ng Culuan at sa ibang araw naman babalikan ko yung path na hindi ko pa nadaanan. Naakyat ko na ang Mount Apo, ang pinakamataas sa Pilipinas at my age at 27. Naakyat ko na rin ang Mount Jade, highest peak sa Taiwan. Ito naman, siguro ito yung highest peak ng Macau pero no challenge para sa akin. So hanggang dito na lang and ipagpatuloy ko ito mamaya dahil 4 minutes na. Again, thank you for watching. If you want to know more about life and story here in Macau, don't forget to follow this TikTok account because I will be sharing you more for part 2.
King, ina. Ito pala yung aso na tahol-tahol sa akin sa kabundukan, hinabol ako. Walang jowa ka na aso ha. So panoorin nyo sa next episode na i-upload ko. Peace! Bye-bye! Ikalawang yugto. Aakyatin ko naman yung highest peak ng Kulwan dito sa Macau. Part 2 na pala ito ng aking series of video. Kung hindi nyo pa napanood yung part 1, na i-feature ko na doon yung ancient path at kung ano yun. Kasi same route lang naman sila at nakasalubong ko yung ibon na ito na maingay. Hindi naman siya mailap kaya nakunan ko pa ng video. #NatureLover. So, solo hiking ulit tayo. Lahat paangat pero this time pinaghahandaan ko na siya. Meron na akong baong tubig. Kasi hindi ko alam kung saan ako aabutin nito. At kung ang highway may intersection, dito naman sa bundok, ito yung intersection niya. Hindi ito ang pinakatap, ito yung pinaka-center. At pagdating mo dito, meron kang 6 na pagpipilian kung saan ka lalakad. 6 na kalsada na iba't iba yung lagusan niya. At dahil first time ko, tinarget ko talaga yung highest peak. For the record din naman. Nung nasa Pilipinas pa ako, mahilig talaga ako mamundok. And for the record, naakyat ko na yung Mount Apo, naakyat ko na rin Mount Pulag, Mount Tabayok, Mount Sumagaya, Mount Hibok-Hibok in Camiguin, and even international Mount Jade ng Taiwan, highest peak din yun. At marami pang iba, basta akyat ng bundok ang pag-uusapan. At kahit bundok sa UK, naakyat ko na din. Sa Hong Kong, target ko yung highest peak nila. Pero sabi ng iba, mas maganda daw yung trail ng Sunset Peak. Marami na ako napuntahan sa Hong Kong pero hindi pa ako nakapag-summit. Anyway, so namili ako ng daan at binasa ko yung sign at ito yung papunta ng highest peak ng Kulwan. Sa totoo lang, hindi ako na-challenge kasi napakababa lang mga bundok dito sa Macau. Pero yung nagustuhan ko yung overlooking view, yung trail path. At ito yung tinatawag nila na True Man Slope. Hindi sa pagmamayabang pero minamani ko lang tong trail na ito sapagkat naakyat ko na nga yung highest peak. Ito pa kaya. Pero aminado ako, hinihingal din talaga ako. Nai-enjoy ko lang yung ganitong setup ng trail. May schedule ako sa pag-gym which is MWF. At pag wala ako sa gym, nag-outing ako ng mga ganitong activities, nag-badminton, basta more on cardio. So pagpatuloy natin yung pag-angat sa taas. Excited na ako nung papalapit na ako at makita ko yung may malaking parang soccer ball. Hindi ko alam kung ano yan at saka walang tao, so tingin ko parang satellite siya. Kasi dito sa Macau, established na yung mga trail. Sa Pilipinas, hahanapin mo pa yung ruta, minsan maliligaw ka pa kasi nawala na yung daan at kailangan mong linisan. May mga signages din. So, ito siya, True Man Slope yung dinaanan ko. Pero, technically, for the record, hindi pa to ang pinaka-highest point talaga. Meron pang lakarin dun sa taas, mga ilang steps lang and pupunta ako dun. Hindi naman sa nagmamadali ako at para masabi na naakyat ko talaga siya. Kontrolado ko naman yung oras ko kasi may baon din naman akong tubig and safe na safe naman dito sa Macau. And just a few more steps, heto na siya. Boom! Highest peak ng Kulwan. So, overlooking view, makikita mo yung Kotay area. Pag akyat ko dito, meron isang photographer na nag-photoshoot. Hindi ko siya kilala, Chinese siya. Yun pala yung Ama Temple doon sa kabila. At ito yung spear ball na siguro satellite ito. Pumunta ako sa dulo, hindi na ako umakyat sa pillar kasi may tao na nag-take ng pictures niya. At inikot ko siya, pansin ko, patay na yung damo. So, yung bundok na yan is China na. Yung ilog na yan is yung Delta River. Kabisado ko na yung mga lugar dito kasi matagal na rin ako dito. However, may mga lugar pa na hindi ko pa napuntahan kasi napakaraming ang mga trails. Yan naman yung One Oasis. At ito yung Ama Temple. Napuntahan ko na din yan but that's the different story naman. So, hindi na ako nagtagal dito. Konting-konting video for reels or for videos. Kasi balak kong i-loop yung buong bundok nito. Hanggang sa makakaya ko, hanggang sa maabutan ako ng dilim. At saka, konting emote na lang din. Nagre-rely lang ako sa aking GPS map sa cellphone. At dahil bago ako dito, marami akong nakasalubong, marami akong na-discover, marami akong bagong napuntahan na magagandang tanawin na sa baba ko lang makikita. Pero isa-isahin ko yan for another different story naman. So, heto ako, nagpapahinga kasi lalakad na ulit. And if you want to know more about life and story here in Macau, don't forget to follow this TikTok account or kung saang platform natin ito napanood because I will be sharing you more. Wait, meron pala akong ipapakita sa inyong magandang tanawin. Kaso, yung kuha, naka-vertical siya. So, dito ako ngayon at
may surprise akong ipapakita sa inyo. Antayin nyo lang yung video para malaman nyo kung gaano kaganda yung nature na sinasabi ko. I'm using iPhone 17 Pro Max para sa zoom niya, and heto yung exciting part kung paano napunta yung bato dito sa gilid na ito. And I will share more. Thank you for watching. Peace! Bye-bye! Alam kung paano napunta yung... Hindi ko alam kung paano napunta yung bato dito. Oh, almost. This is a natural. Amazing. Paano kaya napunta yung bato dito? Ito yung tinatawag nilang Solitude Rock Viewing Platform. Psychology shows that productive people have 3 types of hobbies. And if may na-miss kang isa sa mga ito, you're not really recharging. You're draining yourself. 1. Focus hobby. This allow you to strengthen your ability in focusing, like playing chess. Number 2, social hobby, like volunteering. And number 3, ito yung physical hobby, like running, trekking, yoga, swimming, anything that clears mental fatigue and floods your brain with dopamine and focuses. This will reset your body and mind. This is my 3rd and final chapter in the series of videos when I climb the Kulwan Trail. And if hindi mo pa napanood yung dalawa, na-upload ko na sa aking TikTok, pwede nyo hanapin, or sa Facebook. Medyo downhill na ito lahat sapagkat naakyat ko na yung highest peak. And pagbaba ko, nagulat ako, may nakita akong supot na iniwan. Ang laman niya ay orange. Titingnan ko lang, hindi ko na kinunan, baka kasi balikan pa ng may-ari. Lahat ng dinaanan ko, bago lahat sa paningin ko. Hindi ka naman dito maliligaw sapagkat meron ding mga signage. Medyo malayo-layo na rin ang napuntahan ko base sa aking smartwatch. And conscious na ako sa time sapagkat around 7, meron akong aatinan na birthday. Hindi ko alam kung maaabutan ko pa yun. So time check is 5:20 in the afternoon, and ito na yung kalsada niya. May nadaanan din akong pavilion at overlooking siya sa Haksa Beach. Pero hindi ako nagtagal dito. Maraming trail path section na kailangan kong balikan at puntahan, pero yung focus ko is makababa na. I made promise to myself this 2026 na as much as possible, I will focus also on my health and physique. In any way, shape, or form, I will exert an effort. I will be more productive as much as I can. So, ito yung konting paliwanag. Kung dito to ako dadaan, dito yan. Pero kung dito ako dadaan, dito yan. So, parang hinati ko lang yung bundok at madali kong nakita yung kabilang dulo, which is Kotay area. Ang target ko na lang ngayon is hanapin yung daan pababa kasi nag-aagaw na yung liwanag at dilim. Productive people don't just work hard. They balance on focus, movement, and connection. And that's what keeps them consistent and creative. But you also need to keep yourself physically healthy and well. Malayo na yung nilakad ko at malapit na akong makarating sa dulo. Kung napapansin nyo, last week, yan yung pinuntahan ko dyan. Yung bundok kung saan nakita ang pinakamalaking sawa daw dito sa Macau. At dahil naghahanap na ako ng shortcut, medyo technically naligaw pa rin ako. So nagre-rely ako sa kanilang information board na aking nakikita. Hanggang sa umabot ako dito, nawala na yung path, medyo madilim na, and unrecognizable pa. Hindi ko alam kung dinadaanan pa ito ng mga tao or hindi na. Kasi doon sa unahan, medyo malilim na. So ito na nga, naligaw na nga ako at hinabol pa ako ng asong bundok. Kakahanap ko ng shortcut. Tandaan, walang shortcut sa success, sabi nga nila. Lahat pinagtatrabahuan, lahat pinagpaguran. And it includes time and effort. So bumalik ako sa main road. Ang akin lang makauwi at makahanap na ng bus stop. Basa na yung damit ko ng pawis at malamig na ngayon dito dahil papalapit na yung gabi. At medyo gutom na rin ako. Hindi ako nagpanik. I remain myself calm kasi alam ko kung paano i-handle ang mga ganitong sitwasyon. At konting paalala, for your safety, mas mainam na magkaroon ka ng hiking body. For emergency purposes, madalas kasi sa mga movie yung madidisgrasya yung solong nagka-camping. And to cut the story short, nandito na nga ako sa barbecue site. Hindi ko alam kung saan ito kasi first time ko rin dito napadpad kaya naghanap ako ng bus station. Pero alam ko itong overpass na ito kasi dito kami dumadaan at ito na yung main highway niya. Hanggang sa nakasalubong ko yung aso na kumakahol sa akin doon sa itaas. Ito pala si Bantay. Tatawagin ko sana kaso baka tumawid at masagasaan siya, kasalanan ko pa. So dahil pagod at gutom na ako, sumakay na ako ng bus papunta sa kabilang island dahil makipag-celebrate ako ng birthday ng aking kaibigan. At ito na nga,
Happy birthday to Miss Ilsa. Tamang-tama yung pag-uwi ko. Gutom na gutom ako at may libreng pakain siya. So that's it guys. Ito lang kasimple yung buhay namin dito sa Macau. If you want to know more about life and story here in Macau, don't forget to follow my TikTok account or any platform kung saan mo man ito napanood, because I will be sharing you more travel tips, guide, and advice, and as well as this wonderful, magnificent view. Thank you for watching. Peace! Bye-bye!